Kaugnay pa rin po niya na makakausap natin si Undersecretary Karen Jimeno ng Department of Public Works and Highways. Magandang tanghali po sa inyo, Undersecretary. Si Connie Season po ito. Yes, magandang tanghali, Connie. Magandang tanghali rin po, Raf. Opo, kamusta na ho yung assessment ng ahensya sa mga infrastruktura po sa mga lugar na nilindol? Sa ngayon po, ang cost estimate natin ay umaabot sa 103 million pesos para dun sa mga nasirang bridges tsaka national roads. Pero doon po sa Municipality of San Francisco, meron tayong bridge na talagang nag-collapse, so kailangan ng replacement. That's an additional cost estimate of 115 million pesos. So maabot po sa over 200 million pesos yung kailangan ayusin sa infrastruktura. Pero ang good news naman po ay sa ngayon, accessible lahat. Yung mga national roads and bridges nagagamit naman po lahat dahil agad-agad naman pong nag-respond ng DPWH at nag-road clearing operations agad from the time nag-earthquake nung Friday night. Okay. At dun sa mga areas na meron mga sira, nagkaroon tayo ng mga temporary na repairs agad para dun sa nasirang bridge, yung Anao-Aon Bridge sa San Francisco Municipality. Tapos na po namin yung temporary na wooden ladder for pedestrians. Pero ginagawa na rin po as we speak yung timber na bridge para magamit din to ng mga sasakyan para hindi po matigil yung accessibility dito sa San Francisco. So ulitin lang ho natin, as we speak, lahat po ay passable na ang mga kalsada. Yes, yung mga roads and bridges. Yung Malico Bridge, tsaka yung ibang bridges natin. May tatlo po tayong bridges na accessible siya only to light vehicles. Alright. At hindi ho syempre itong unang malaking lindol na tumama po sa bansa, no? Ano ho ang mga ginagawang hakbang ng DPWH para ba sigurong kakayanin ho ng mga gusali sa bansa yung pagtama ho ng mga katulad nitong malalakas na lindol? Do we still have the structural integrity na tinatawag po? Yes. So, we have in our building code, pati po yung mga applicable laws natin ngayon, we are required to follow certain standards that will make sure na yung mga struktura natin ay kaya yung mga malalakas na lindol. Right. Pero makikita natin dito sa Surigao del Norte na meron tayong 6.7 magnitude na meron agad na mga nasira. At yung katulad nga nung Anao-Aon Bridge, nag-collapse. So, dito natin makikita na kailangan baguhin yung strength at saka yung standards ng mga bridges natin at roads na dapat pagka 6.7 magnitude hindi natin makikita na ganitong klaseng sira. That's why yung nabanggit ko po kanina na over 200 million, that's only the cost estimate, but in terms of replacing yung bridge na nag-collapse at saka yung kailangan na i-repair, we have to apply yung structural integrity na kailangan it's able to withstand yung mga magnitude 6.7 and higher. Sa pag-audit nyo ho ng mga struktura po natin sa DPWH, mga gusali o kaya mga bridges, ilan ho ba dito sa tingin ninyo yung pasado at yung hindi? Well, just based on the damages that were incurred by the infrastructure, yung talagang kulang sa strength ay tsaka yung hindi pa, yung not up to the standards for earthquakes ay yung number one, Anao-Aon, kaya nag-collapse ito. Pero yung mga, obviously, yung mga nasira, yan yung mga hindi up to par. Pero we are continuing the assessment para dun sa kahit hindi nasira, titignan natin kung kailangan silang i-strengthen, i-retrofit para to make sure na resilient sila. Okay. Yung pong bridges po na sinasabi natin na only passable for light vehicles lamang, kailan ho yan makukumpunin ng kumpleto? Sa ngayon po, kaya natin hindi siya ginawang passable for heavy vehicles or trucks is because may mga cracks na napansin namin that might jeopardize yung strength ng structure. Pero in terms of whether they're cleared, they are passable, pero we are restricting yung ability nila to pass. So sa ngayon, yun yung ina-assess namin na
ano yung works na kailangan para ma-retrofit, hindi lang to repair tracks. So, sa ngayon, siguro it will take mga up to 2 weeks in order to make them passable to heavy vehicles. But it might be sooner depending on how soon we can finish yung assessment. Meron pa ho bang iba hong mga lugar na kayo ho rin ho, bukod sa Surigao na tinututukan, ano? Dahil din syempre konektado rin dun sa area na yon na maaari hong nagkaroon din sila ng problema? Right now, hindi pa namin nagagawa na mga nearby areas din ay ina-assess kasi una namin yung pinaka-priority bago tayo pumunta dun sa resiliency. So, recovery and then rehabilitation first. So, that means concentrating on Surigao del Norte. But after that, we'll go not by areas na malapit sa Surigao, pero din sa mga areas na disaster-prone. Ma'am, may balita rin ho ba kayo kasi pinapakita rin natin yung airport runway no, na nasira din dyan sa may Surigao area. May balita ho ba tayo kung kailan din ho ba ito kaya magagawa? Ang runway at airport, this is under the Department of Transportation. That's right. Nakikibalita lang ho kami, baka meron na rin kayong alam mo doon. Oo. Yesterday kasama namin Secretary Mark Villar, pati si Secretary Arto Gatti na pumunta sa Surigao del Norte. Wala pa kaming balita from them on how soon they will be able to fix the runway. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at information. Maraming salamat, Connie. Yan naman po si DPWH Undersecretary Karen Jimeno.